Start mo lang. Yan, wala po siyang lumalabas na kuryente. Makikita nyo naman. So ito troubleshoot po natin yan. So gagamit po tayo ng test light para po ma-check natin yung mga wire nito. Kung gumagana yung body ground. Yan po, nagana po yung body ground. So yun, what's up mga boss, ito may panibago tayo ditong ginagawa, Roser 150 po. Ang problema po nito ay ayaw pumandar. So tumirik po mga ka-idol. Anong nangyari po dito, tumirik, tinulak lang po ito dito mga ka-idol. Ang problema niya po ay wala po siyang kuryenteng lumalabas. So yan, so ito troubleshoot po natin ito mga ka-idol. Yung binaklas ko na po. Share ko po sa inyo kung paano po mag troubleshoot na walang kuryente po mga ka-idol. So, umpisahan na po natin to mga ka-idol. Ito troubleshoot po natin to. So, una lang po natin gagawin ay ito troubleshoot po natin dito. Ayan, isusi natin. Ito nga pala mga ka-idol ay binaklas ko na yung switch nya. So, tiningnan ko po ito kanina. Ayan o, tinaloban ko. So, okay naman po yung switch nya dito. Yung patayan nya po. Ayan. Tapos, ang gagawin natin mga ka-idol ay i-start po natin. Tapos, titingnan natin dito kung may lalabas pong kuryente. So, tanggalin lang po natin to. Ito, tanggalin natin to. Itong kwako. Yan, bunutin natin to mga ka-idol. So, ito na po mga ka-idol, nabunot na po natin. So, itatry po muna natin siya i-start kung may lumalabas ba siya dito ng kuryente. So, nakasusi na po mga ka-idol. So, kailangan po may lalabas ditong kuryente. Yan. So, papa-start lang natin. Patay natin yung ilaw. Pa-start nga ako. Start mo lang. Yan. Wala po siyang lumalabas na kuryente. Makikita nyo naman. So, ito troubleshoot po natin yan. So, gagamit po tayo ng test light para po ma-check natin yung mga wire nito. So, dito po sa wire ng stator, ito po yung pulser niya mga ka-idol. Ito po yung kulay ng pulser niya, yung white na may lining na orange po. Ayan yung pulser niya. Tapos yung ground niya, ito naman po yung black na may lining na yellow po. Yan po yung sa CDI, papuntang CDI po mga ka-idol. So, dito naman po natin sa CDI po, ite-test light. Bunutin lang natin tong socket. So, test light po natin. Ito na nga pala mga ka-idol. Yan, tinalupan ko na yung mga kailangan natin i-test light dito. So, ito po yung sa ignition coil. Yan, kulay black na may lining na red po. Dito po yan. Ayan, dito sa kabila. Yan. Black na may lining na red. Tapos, dito naman po mga ka-idol sa kabilang ignition coil, ang kulay po niya ay solid na black. So ito na po siya, solid na black. Ayan, ito po siya, solid na black. Tapos yung sa switch naman siya mga ka-idol, ito naman yung positive. So ito po yan mga ka-idol, tinest light ko po ito kanina. Yan, ayan po yung sa positive po natin. Tapos yung ground naman, ito yung kulay dilaw na may lining na yellow po. Tapos ito naman yung pulser. Ayan, kulay white pala na may lining na red yan mga idol. So itetest light po natin yan kung gumagana ba lahat. Ayan, kuha lang po tayo ng test light mga idol. Ito, ilagay po natin to sa ground. Ayan, sa negative po. Ang unahin po muna natin ay yung body ground po. Ito po yun, yung black na may lining na red, na yellow po. So, i-test light po natin, dikit natin. Dito pala, ipapositive natin to para malaman natin kung gumagana. Yan, positive. Tapos, test light po natin kung gumagana yung body ground. Yan po, nagana po yung body ground. Tapos, sunod naman natin,
Ito, test light po natin yung mga ignition coil niyan dito papunta. Yung black na may lining na red. Ayan, test light natin mga idol. Yan, gumagana po siya. Okay po yung linya niya. Tapos yung kulay black naman po na solid, dito naman po yun sa kabila ignition coil yan. So, test light po natin. Dapat iilaw po yan. So, goods naman po yung linya ng dalawa ignition coil. Tapos yung ground. Ang hindi na lang po natin na test light ay itong positive at saka itong pulser po mga idol. So, ililipat lang po natin to sa body ground. Yung ground ng ating test light. So, dalawa na lang po yung hindi natin test light. Ito pong positive at saka yung pulser. So, kailangan po umilaw tong positive. Yan, gumagana po siya mga idol. So, yung sunod natin mga idol, yung ating pulser. So, itetest light po natin. So, hindi natin ito matetest light ng ganito. So, ang gagawin natin para malaman natin kung talagang sira po yung CDI, gagamit po tayo ng ibang CDI. So, meron tayo dito ng CDI na 4-pin. Ito po mga idol. So, ito po pan-test para malaman natin kung sira po yung kanyang CDI. No? So, ito po, gagamit tayo nito. Ito naman i-under kaso hindi nga lang po makakabirit. So, gagamit lang po tayo nito mga idol para malaman po natin na kung talagang sira na po yung CDI ni boss. So, umpisa na natin po mga idol. Ayan. So, unahin po muna natin ito po sa bandang baba. Unahin po muna natin yung ground. Ito po yung ground. Dito po sa may baba, no? Ito. So, dun lang po natin to ilalagay sa may ground din. Dito, sa may ground. Itong black na may lining na yellow po. Yan. So, ikabit lang po natin mga idol. Yan, ikabit lang po natin tong ground. Ito po, tetestingin lang po natin kung talagang sira po ba yung CDI. So, pa ito po ay gumana at nagkakuryente, matik na sira ang CDI po mga idol. Ayan po, nauna na natin yung ground. Sunod naman natin itong positive. Ito, positive. Dito nyo lang din po ilalagay sa may yung gray na may lining na red. Ito po yung positive. Ayan o, lapit-lapit mo nga. Ayan, may lining na red po yan mga idol. Ayan. Gray na may lining na red. Tapos next po natin, ito naman po yung pulser. Ito po yung pulser. So dito lang din natin ilalagay sa may white na may lining na red po. Ito po yung pulser niya. So ilagay po natin yung mga idol. Tapos next naman po natin yung sa ignition coil naman ito. Itong last. Yan, ignition coil po. Dito po yung ignition. Itong dalawa pong to, ignition po yan. Itong black na may lining na red, ignition po yan. Tapos yung solid black, ignition din po. Yan. Tapos kuha tayo ng wire. No, ito mga boss, kumuha tayo ng wire. Duduksong natin doon sa isang ignition coil. Yan. Duksong lang po yan dito sa solid na black. Yan. Tapos ngayon po, tetestingin po natin kung may kuryente na po. Pag ito ay may kuryente na po mga idol, ang problema po nito ay CDI. Kaya nagtry lang po tayo ng 4-pin na CDI para malaman natin kung talagang sira po yung CDI ni boss. So, testingin po natin. Susi lang po natin mga idol. Tapos, papatayin ko yung ilaw para makita natin ng maayos, no? Tapos, titestingin po natin dito. Itutok natin dito. Tapos, pa-start natin. Ayun, oh. Okay na mga boss. Ang sira po niya ay CDI. Yun, ganun lang po mag-troubleshoot ng Rouser 150. So, ngayon po, wala kami mabibilan ng CDI nito. O-orderan pa po natin. Yan. Inalam po muna natin bago po tayo bumili ng pyesa. So, para hindi naman, para makasigurado din yung may-ari at hindi mga mamaya nakabili na, hindi pala yun nasira. Kaya yan mga boss, sira po yung CDI nya. Ayan po ang bibili ni boss, CDI.
So orderan na lang po namin to. Saan natin na-orderan to? Shopee, no? Shopee na lang po mga ka-idol. At magtatanong-tanong din kami dyan sa labas kung may mabibilan ba na CDI nito. Ayan po CDI niya, malaki. So yun lang po mga boss. Sana may natutunan naman po kayo sa akin shinare na tutorial. So bago po ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video ay upload. So yun lang mga boss, maraming salamat. God bless.